Morning. So, ngayon ay nasa lesson 10 na tayo sa ating subject na Gifts of the Holy Spirit. At bago ko iwanan yung utterance gifts or the vocal gifts, gifts of inspiration, ay may importanteng bagay na dapat nating malaman pagdating doon sa ating mga pinag-aralan na tungkol sa let all things be done decently and in order. Kasi God is not the God of confusion. He is the God of order. Ang isa sa mga order na dapat nating makita when it comes to the operation of the gifts of the Spirit ay yung the place of shouting and clapping. Hindi masama ang sumigaw at hindi masama ang pumalakpak. Subalit kung ito ay wala na sa lugar, ay ito ang dalan kung bakit minsan ay parang weirdo yung ating dating sa unbeliever kapag tayo ay nagpupuri sa Lord or nakikipag-flow sa Holy Spirit. At hindi natin masisi yung mga tao kung bakit weirdo ang dating sa kanila dahil weirdo nga. For example, yung place of shouting, hindi masama kung sumisigaw tayo during congregational singing at ang kinakanta ay celebration of praise. Okay lang yan, sumisigaw tayo pero not to the point na nangaagaw tayo ng pansin. Not to the point na, or hindi man tayo nangaagaw ng pansin pero yung way of pag-shout natin ay nakakakuha talaga ng pansin na hindi tayo aware. So, dapat maging sensitibo tayo doon. Hindi lang yung sarili natin yung iniisip natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, bahala ko dyan, basta ako nagpupuri sa Lord. Pero yung ginagawa mo naman ay nakaka-distract sa kanila at hindi sila makapag-concentrate sa kanilang pagpupuri sa Lord. Hindi tama yon. Kapag tayo ay pinagpipray over or nililians nila tayo at sa kanilang paglian sa atin ay napupuspos tayo at sometimes mayroong talagang uncontrollable emotion at napapasigaw tayo pero halata naman kung yung sigaw natin ay OA na. Kasi madalas OA na yung sigaw na napapansin ko sa mga, lalo na sa mga kabataan or lalo na sa mga mother na emotional. Siguro sa time na yon mayroon siyang pinagdadaanan kaya dinaan na lang niya sa pagsisigaw. Nung naramdaman niya yung presence ng Lord, hindi niya napigilan yung kanyang emosyon. Pero yung napasigaw ka ng ilang segundo dahil bless na bless ka talaga ay nakaka-bless nga yung ganang sigaw eh. Pero yung dire-diretso na wala ng anointing, kumbaga, ay hindi na nakaka-bless, nakaka-distract na. At actually nakakaasar na, nakakainis na kasi nakaka-distract ng ating pag-worship sa Lord pag may mga ganon na emotional na hindi mapigilan yung kanilang pagsigaw. At kung sila sumigaw ay para bang sinasapian sila ng demonyo. Imbis na Espiritu Santo yung sumasabi ay masamang espiritu yung masasabi mong sumasabi kasi nga masagwa yung dating niya. So, kung banal na espiritu yun, bakit masagwa? Sige nga, i-justify nyo nga. Kung talagang banal na espiritu yun, bakit masagwa? Bakit hindi banal yung dating? Kung banal na espiritu yun. Kasi kung ano yung espiritong sumasabi, di ba, nagre-reflect yun sa physical expression ng isang tao. Although ako, nakakakita talaga ako ng mga talagang genuine na pagkilos ng banal na espiritu, pero hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Paminsan-minsan, mayroon na talagang parang weird talaga, pero kita mo naman yung kanyang, yung, basta halata kung flesh lang siya, emotion lang siya, o talagang pure spirit talaga. Yung, kapag in-encourage tayo ng, kung sino man yung leader na nasa pulpito, pag nag-encourage siya na, let's shout unto God with the voice of triumph. Pwede naman sumigaw sa time na yon. At least may unity, may harmony. Nakaka-bless yan pagka narinig mo ang buong congregation sumigaw ng sabay-sabay.
Nakaka-bless yun kaysa doon sa individual na nang-aagulan ng pansin. Nakaka-distract. So, maging maingat pa kayo doon. Kapag, halimbawa, ang pastor o ang teacher o ang minister sa pulpito ay nag-encourage siyang let us shout unto God with a voice of triumph, so okay lang, makisabay na sumigaw. Pero yung ikaw lang yung sumisigaw, siguro pag walang anointing, huwag mo nang gawin. At madalas talaga walang anointing sa mga time na yun. Kasi God is a God of order. Hindi siya God of confusion. Alam naman na ililid kanyang sumigaw na makakadistract sa ano. So may mga times talaga na may mga leading ang Holy Spirit na sumigaw, although ikaw lang yung sisigaw, pero tignan natin yung effect niya kung nakadistract siya sa flow ng service. Ay hindi yun Holy Spirit. Hindi guguluhin ng Holy Spirit ang kanyang sarili para hindi guguluhin ng Holy Spirit ang kanyang sarili. Ayaw niya. Gustong-gusto nga niyang kumilos. Pero hindi siya nakakakilos kasi nagugulo. Dahil sa mga weird na kilos natin. So, ulitin ko, baka sabihin niyo mamaya may doktrina akong hindi pwedeng sumigaw. Hindi. Ang pagsigaw ay pagka sumisigaw tayo na kikilos na sana ang banal na espiritu, tapos sumigaw tayo, nadidistract ang Holy Spirit pagka ganon. Meron nga nagsabi sa akin, kailangan tayong pumalakpak kasi parang kalapati yan. Pag pumapalakpak tayo, pinapadapo natin ng kalapati. Mali. Kasi ako nag-alaga ako ng kalapati, nag-aalaga pa rin hanggang ngayon eh. Nag-aalaga ako ng mga racing pigeon. At pag pinapalakpakan mo yung kalapati, dire-diretso ang paglipad niyan. Hindi yan dadapo. Dire-diretso yan, maliban lang kung native yung kalapati. Dahil pagod na, dadapo na yan. Pero kung racing pigeon yan, ay kung kailan mo pinapalakpakan, ay mas gustong-gusto na lumilipad. O kaya nga pag may mga dagit, pagka dumapo, pumalakpak ka, lilipad. O, ganun ang ginagawa natin sa Holy Spirit. Kikilos na siya, pero bigla tayong sumigaw ng out of our emotion and flesh, hindi tuloy nakakilos ang Holy Spirit. Dahil sa pagsigaw natin nang wala sa timing. Kayo ba nasubukan niyo na nagsasalita tapos hindi pa kayo, o bago kayo magsasalita na sana kayo tapos biglang sumigaw yung kausap mo. Magsasalita pa ba kayo? Hindi, di ba? At tapos sisigaw tayo. Praise the Lord, praise the Lord. Mangusap ka, Lord. Mangusap ka, Lord. Paano siya mangungusap? Sigaw ka ng sigaw. Isipin mo kung tao yung kausap mo. Magsasalita ka na, pero nung bibig kasi mo na yung sasabihin mo, sigaw na siya ng sigaw. Tapos sabihin niya, sige Brad, sige sis, kailangan kong marinig yung sasabihin mo. Oh, sige na sis, sige na sis, oh, sige na sis. Paano ka makakapagsalita pagka ganon? Ganon po ang ginagawa natin sa Holy Spirit. Magsasalita na sana siya, sigaw na tayo ng sigaw. Wala namang masama doon sa mga binabanggit mo habang sumisigaw ka. Hallelujah, praise the Lord, purihin ka Panginoon, dakila ka. Walang masama doon sa mga isinisigaw mo. Kaso nga lang, wala sa timing kasi mangungusap na sana siya eh. Tapos ganito, mayroon ng prophecy. Kikilos na ang Lord, mayroon na siyang sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang aking mga anak na hindi pa tapos. Oh, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Paano maririnig ng mga tao yung sinasabi doon sa prophecy kung sigaw ka lang sigaw? Kaya nga, dahil sa nakasanayan natin ng ganito, napapansin ko tuloy sa mga propeta na talagang ginagamit ng Lord na mag-prophecy. Sinanay nila talagang magsalita ng malakas at yung buwelo talaga. Kasi ang problema sa atin talaga, nakasanayan natin na habang may prophecy, sinasabay natin ng sigaw. Hindi, nagsasalita si Lord eh. Pag nagsasalita si Lord, tumahimik ka at makinig. Hindi yun oras ng pagsigaw. Kaya maraming prophecy na hindi tuloy nakukumpleto yung sinasabi kasi wala rin lang, hindi rin lang maintindihan. So si Lord, alam na rin niya yun. So wag muna, hindi pa ready ang mga anak kong makinig. Iingay eh. Sigaw ng sigaw eh.
Nakaramdam lang ng aking presensya, hindi na niya ma-handle ini-exit niya ito sa pamamagitan o ine-express niya ito sa pamamagitan ng pagsigaw. Hindi, pagka may kausap kayo, kung ang kausap niya, halimbawa, artista, meron siyang sinasabi sa inyo, imposible kahit gaano kayo ka-excite, titigil kayo sumigaw, may sinasabi siya sa'yo, lalo kung seryoso. O, imagine sabihin na natin si James Reid, nakita mo siya ng personal, sigawan yung mga tao pero kinuha niyang attention mo tapos meron siyang gustong sabihin sa'yo. Imposible, nasisigaw ka, magsiseryoso ka at pakikinggan ng husto yung kanyang sinasabi. O, sa tao, alam natin yun. Pero bakit sa Diyos hindi natin alam yun na kapag nangungusap siya, kailangan tayong makinig. Kailangan tayong humintong sumigaw. Ngayon, ganun din sa clapping, yung pagpalakpak. Walang masama sa clapping. During congregational singing at upbeat yung ating mga kinakanta, okay, pwedeng pumalakpak. Walang problema doon. O kapag mayroong winelcome doon sa service, papalakpak tayo noon. Walang problema sa time na yon. Kapag mayroong nag-testimony, papalakpak tayo sa time na yon. Pagkatapos niya magsalita, hindi during nagsasalita, pumapalakpak tayo. Kaya nga minsan hindi na naitutuloy ng nagtitestify o nagsishare, di ba? Hindi na naitutuloy yung kanyang sinasabi kasi na-bless tayo sa kanyang sinasabi, hindi pa niya tapos, pumapalakpak na tayo. Kaya yung nagsasalita tuloy, nawawala sa isip niya yung mga gusto pa niyang sabihin na makakabless sana sa atin. Dinidistract natin yung speaker pagka ganon. Hintayin natin na siya mag-post at kung siya nag-post, din doon tayo pumalakpak. Hindi yung nagsasalita pa lang siya, nakapagsabi ng 2 sentence na blessed tayo, pero alam mo mayroon pang susunod, sinabayan mo na ng palakpak. Sayang, prophetic preaching na sana yun. May prophecy na sana doon sa kanyang mga pinipreach. Pero, pinigilan natin sa pamagitan ng atat na tayong pumalakpak. So, wala sa lugar yung pagpalakpak sa ganon. O kapag mayroong mga pinresent na project sa church or mga accomplishments sa church, pwedeng pumalakpak noon. O ito, masu-surprise kayo dito. Pero wag niyo sasabihin na ito ay sinabi ko kasi sasabihin ko lang yung sinabi ng Bible. Wala po kayong makikita sa Bible na ang pagpalakpak ay para sa Panginoon. Ang pinaka-classic verse na ginagamit natin sa pagpalakpak para sa Panginoon ay Psalms 47 verse 1. Na sabi niya doon, clap your hands all ye people. Clap your hands all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Kung pag-aaralan yung mabuti, ang pagkakasulat ng Biblia, nung sinabi ang clap your hands all ye people, shout unto God with a voice of triumph. Yung clapping at ang shouting doon, actually, connected siya sa celebration of victory. Dahil kapag nagtagumpay ka, natural. Nagpupuri ka sa Lord, nasasabayan mo yan ng palakpak. Katulad niyan kung kayo nanonood ng sports or anumang competition. Pag kayo pumapalakpak dahil sa sobrang saya ninyo sa tagumpay, inibig sabihin na nagpupuri ka. Yan ay expression lang ng iyong celebration. Kasi hindi naman siguro maganda nagsiselebrate ka na walang palakpak. O saan mang celebration? Parang hindi naman maganda, no? Yung may celebration pero wala kang naririnig na palakpak. So, at ito, nakaka-intriga ito, kasi wala kang makitang verse sa New Testament about clapping your hands. Ilang beses ko nang chinek yan noon pa man. Pero hindi ko masyadong ini-introduce ito sa church. Alam kong kakalabanin nila ako dahil baka lumabas pang bulaang propeta ako. Kasi nga nakasanayan, tradisyon. Pero sa akin talaga is traditional breaker ako. Kaya iniintay ko lang yung mga pagkakataon para ma-break ko yung tradition.
Pero di ko nabasa sa New Testament, kahit gamitan niya ng concordance, wala kayong mabasang clapping sa New Testament. Kung nagbabasa kayo ng Bible niyo, pero wala. So ito ay nakaka-intriga. Kung ako pwede akong mag-conclude na ang pagpalakpak ay hindi ginagamit para sa Panginoon. Kasi actually, ang pagpalakpak noon pa man, kahit nung wala pa ang Biblia, sa ancient times, ginagamit ang palakpak para i-upload ang isang tao. Manood kayo ng mga ancient movies, lalo na about sa mga kingdom, tapos meron sila mga ancient games. Ginagamit talaga ang pagpalakpak to celebrate and to upload a person. Pero itong nakita ko sa New Testament, sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, kung paano tayo magpuri sa Panginoon. Ini-encourage niya ang tao para malaman niyo. Kasi para sa akin, nadidistract talaga ako sa kahit saang service, local or international, nadidistract talaga ako sa isang service kapag may nagsasabi na palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag sinasabi na nila yon, kumari may ginagawa na ako kasi ako mismo nadidistract ako eh. Kasi hindi ko nakita sa Bible na kailangan kong palakpakan ng Panginoon. Ang nakita ko, ang palakpak, ginagamit para sa tao. Iba ang ating gagamitin pagpupuri sa Diyos at hindi palakpak. Iba. Meron siyang instruction sa atin sa 1 Timothy chapter 2, verse 8. Sabi niya, in every place of worship, I want men to pray. Praise is one kind of prayer. At actually, sabi niya dito, in every place of worship, kung saan man tayo nag-gather, I want men to pray. And then, ito ang kanyang instruction when we pray, when we praise, when we worship the Lord. Papaano? Sabi niya, with holy hands lifted up to God. Ito nakita ko instruction ng Bible kung paano ibigay ang mataas na papuri sa Lord. Not clapping, but lifting holy hands unto God. At every time na ginagawa ko yan, pag sinabi ng mga, palapakan natin ng Panginoon, purihin natin ng Panginoon, pag hindi ako sumunod at nagtataas ako ng kamay, mas gumagaan yung aking pakiramdam. At na mas nasisense ko ang pagkilos ng anointing. Pero pag papalapak ako, ang nararamdaman ko lang yung saya sa kalagitnaan ng congregation. Pero walang anointing. Bakit? Kasi sa akin lang, sa aking assessment lang, nung sinabi natin palakpakan natin ng Diyos, ibinababa natin ang level ng Diyos sa level ng tao. So ang anointing, nalilift up, na parang kalapate, pinalakpakan mo, lilipad. Subukan nyo lang sa personal, sa devotion ninyo. Try mo lang, gusto mong purihin ng Lord, itaas mo yung kamay mo sa Kanya. Tingnan natin kung ano yung mararanasan mo. And then during service, kahit hindi ka pumalakpak ka lang sa time of congregational singing, lalo na kung upbeat music. Tapos pumalakpak ka lang kapag natuwa ka sa presentation, natuwa ka, na-bless ka sa mga projects, mga accomplishment. Pero when it comes to praising God, pag sinabi nilang purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng palakpak, huwag kang sumabay pumalakpak. Taas mo yung kamay mo. Tingnan natin kung ano yung mararamdaman mo on the inside. Kasi nakakasunod ka na sa Bible nun, how you will praise the Lord. At tingnan natin sa isang service kung paano magkakaroon ng opportunity ang Holy Spirit na kumilos through the manifestation of the gifts of the Spirit, kung sa pamamagitan ng palakpak o kung sa pamamagitan ng pagbibigay ng highest praise by lifting up holy hands unto the Lord. Tingnan natin kung saan magkakaroon ang Holy Spirit ng opportunity to speak, to move, and touch people. Akala natin kasi pag pumalakpak tayo, naramdaman natin yung
ambience na nagbago dahil sa ingay. Kasi siyempre, pumalakpak ka din, magpuproduce yan ng ingay. At dahil sa ingay na yun, pwedeng mabago ang ambience. Akala natin, yun na yung anointing. Nung nabago yung ambience, mayroong ambience of joy, ambience of anticipation dahil nasa palakpak ng tao. Akala natin yun na yung anointing. Pero hindi. Hindi yun ang anointing. Hanggat hindi nakakakilos ang banal na espiritu, hindi sapat yung makukuha natin sa isang service. At hindi nagkakaroon ng ganun kasi mali kasi yung pagpupuri natin sa Kanya. Wala sa lugar. God is the God of order. He is not the God of confusion. Let all things be done decently and in order. Hindi natin pinagbabawal ang pagsigaw, ilagay natin sa order. Hindi natin pinagbabawal ang palakpak, sige, kung gusto nyo ng ganyan, okay, pero ilagay natin sa order. Pag magsasalita na ang Holy Spirit through prophets or through individual sa gift of prophecy, huwag mong sabayan ng pagsigaw at huwag mong sabayan ng palakpak. Hindi pa tapos nagsasalita ang Lord, huwag ka munang pumalakpak, huwag ka munang sumigaw, huwag ka munang gumawa ng eksena. Dahil si Lord ang bida sa time na yon. Huwag mong kunin ang attention ng ibang tao. Dahil pag si Lord nagsasalita, siya ang bida. So huwag tayong magpabida habang nagsasalita pa si Lord. Okay? Nako, hindi ko na naman nakikita ang oras, kung anong oras ko nag-start. No? Bale, tatansyahin ko na lang. Okay, so ngayon ay pupunta tayo sa revelation gifts. Yung revelation gifts, nandito yung tatlo. Yung category na revelation gifts, the word of knowledge, the word of wisdom, and discerning of spirits. So these are supernatural. Ha? These are supernatural. Hindi ito natural. Okay. 1 Corinthians chapter 12. Tingnan natin yung verse 1. 1 Corinthians 12:1, sabi niya, now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Napaka-importante kaagad yan, yung word na ignorant. Kasi ito, isipin natin, kung ang Holy Spirit through Apostle Paul, ayaw niya na maging ignorant ang Corinthian church when it comes to the gifts of the Spirit. Imposible naman na gusto niyang maging ignorant ang mga churches natin ngayon when it comes to the gifts of the Spirit. Posible yun. Kung ang nais ng Lord, the Corinthian church, ay hindi sila maging ignorante sa operation, sa manifestation ng gifts of the Spirit, ako'y naniniwala, ganun din ang kanyang gusto na mangyari sa mga churches ngayon. Ayaw niya maging ignorant tayo. Kasi pag naging ignorant tayo, wala, hindi siya makakakilos. Then verse 2, sabi niya, you know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led. So, tinan yung problema sa kanyang, worshipper of idols sila. At yung kanilang time na ito, yan yung maraming manifestation, yung sabi nating sensational manifestation ng kanilang idols. Kaya talagang sinasamba nila ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kaya nilang mag-sacrifice ng tao, ng anak, ng kadugo nila mismo. Buhay nila mismo, kaya nilang i-sacrifice. Dahil nga mayroong sensational manifestations yung kanilang mga idol worship. Kung kayo nakapanood na ng mga palabas sa TV na nagpi-perform ng miracle yung kanilang Diyos-Diyosan, kung hindi nila sundin yung kanyang mga sinasabi, ay nagkakaroon ng salot sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang hanap buhay. May mga ganon. At sila mismo ay nasusubukan nila na nasapihan ng kanilang idol na mag-manifest siya through them. Kaya nga sabi dito, even as you were led. So, niled sila dati ng
ng kanilang mga idols. Ginagamit sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan in manifestation of spiritual and sensational na pangyayari. Kaya dala-dala nila yan nung sila ay ginamit na ng Holy Spirit. Verse 3, "Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed." O nasanay sila kasi sa dati nilang ginagawa na kapag sila ginagamit na ng mga idols, spirit behind the idols, ang laging pinapasabi sa kanila ng masamang espiritu ay, "Sumpain ka, Panginoon." Imbis na sambahin ka, Panginoon. Sumpain ka, Panginoon. Sinusumpa kita, Panginoon. Yan ang pinapasabi ng masamang espiritu sa kanila. Nasanay sila sa ganon. Tapos bagong-bagong Kristiyano sila, gagamitin sila ng banal na espiritu. Hindi nila alam kung paano makipag-flow sa Holy Spirit dahil nakikipag-flow sila sa evil spirit. So natural, madadala nila yung dati nilang experience. And actually, may mga bisita sila na talagang ang purpose nila is to distract the worship service. May mga bumibisitang mga unbelievers na still worshipers ng idols. At pumupunta sila doon to distract. At kapag kumikilos ng banal na espiritu, sasapawan nila. At sasabihin nila, "Sumpain ka, Panginoon! Sumpain ka, Panginoon!" So, ito ay nilatag ni Apostle Paul yung pagkukorek at pagbibigyan ng instruction sa kanila. At ang napaka-importante sinabi niya, kung talagang ang Espiritu Santo ang kumikilos, sabi niya, never nasasabihin ng Espiritu Santo na sumpain ka, Panginoon. Kasi ang purpose ng gifts of the Spirit is to exalt Jesus. Iyan ang pinaka-purpose ng kahit anumang manifestation ng gift of the Spirit. Once na nag-manifest yan, ang pinaka-purpose niyan is to exalt Jesus. Kaya wag na wag ninyong i-desire ang spiritual gifts na ang purpose ninyo ay para ang dating ninyo ay superior kayo kaysa sa iba. Wag niyong gawin yan. At kung kayo ginamit ng Espiritu Santo, tapos pinuri nila kayo, pinuri kayo ng mga tao, huwag niyong tanggapin yung papuri dahil hindi naman kayo yun eh. Si Lord yun. Ang Holy Spirit yun. So, give glory to God always. Okay, so, then pag didiretsuhin pa natin yan, makikita nyo yung tatlong gifts na yon. Pero lalampasan na natin para makatipid tayo ng oras. Okay, the gift of the word of knowledge. Unahin natin yung the gift of the word of knowledge. So, babasahin ko muna yung mga excerpt from Kenneth Hagin books. Notice that this gift is called the word of knowledge. It is not the gift of knowledge. Magkaiba yun ha. Ang gift na tinutukoy dito is word of knowledge. Hindi siya gift of knowledge. Kasi minsan meron ako narinig. Sabi niya, alam niyo, Pastor, mayroon kayong gift of knowledge. Isa yan sa mga spiritual gifts. Sa akin, familiar ako sa word of knowledge. Alam ko ang pagkakaiba ng knowledge na nakukuha sa pagbabasa at pag-aaral, yung instant knowledge as the Spirit wills. At yung tinutukoy niya dito, it's not the knowledge na nakukuha sa pag-aaral, but the instant knowledge na inire-reveal ng Holy Spirit sa sandaling iyon. Na wala kang kaalam-alam sa isang bagay na yon, pero ni-reveal sa'yo. Hindi ito nakukuha sa pag-aaral. It's from the Holy Spirit. Kaya nga, gift. Yung knowledge na napossess mo ngayon, that's not a gift. Yan ay bunga ng mga pinag-aralan mo. Bunga ng mga binasa mo, pinanood mo, pinagbulay-bulayan mo, tinanggap mo mula sa mga nagtuturo. Yan ang mga dahilan kung bakit mayroon kang knowledge, but it is not a gift. Ngayon, pag ito ay na-acquire pala
then hindi mo masasabing gift kasi na-acquire mo siya. Eh, ang tinutukoy ng word of knowledge, it is a gift. So, hindi siya na-acquire. Ipinagkakalob ito talaga ng kusa as the Spirit wills. Okay? There is, however, there is no such thing as a spiritual gift of knowledge. There is no such thing as a spiritual gift of knowledge. There is, however, a spiritual gift called the word of knowledge. The word of knowledge is the supernatural revelation by the Holy Spirit of certain facts in the mind of God. The word of knowledge is the supernatural revelation by the Holy Spirit of certain facts in the mind of God. It's supernatural. It's not natural. Pag ikaw nag-aral tapos tumalino, that's a natural way. But this is supernatural. Hindi mo ito nag-gain, hindi mo ito na-acquire. This is as the Spirit wills ibinibigay sa iyo. Kaya nga tinawag na gift. Okay? God is all-knowing. He knows everything. But He doesn't reveal everything He knows to men. God is all-knowing. He knows everything. But He doesn't reveal everything He knows to men. He just gives him a word. Kaya nga word of knowledge. He just gives him a word or a part of what he knows. Word or a part of what he knows. A word, pag sinabing word, is a fragmentary part of a sentence. So a word of knowledge would simply be a fragmentary part of the entire knowledge of God. It's just a word. It's just a part. God is all-knowing. He has all knowledge, but He doesn't impart all of His knowledge to us. He imparts a word of knowledge to us. Just what He wants us to know at a given time. Kaya nga pagka mayroong word of knowledge, ay minsan mapapaisip ka kasi hindi complete yung knowledge na dumating sa iyo. But there is a word. Mayroong specific word doon na na-hit para iparating sa atin ang message. And sometimes kung tayo ay talagang spiritually sensitive, pagkadating sa atin ng word, then alam natin kaagad yung ibig sabihin ng Panginoon. For example, ang word of knowledge, siya ay na-release through the vehicle of prophecy. Then sabi ng Lord, sabi sa iyo, maaring ikaw ay ayaw mo nang magpatuloy sa Panginoon. Maaring ayaw mo nang maglingkod. And then ang word of knowledge sa iyo. And the Lord said to me that you need to go back to the race. Nung narinig mo yung word na race, then alam mo na kaagad. Then alam ng Lord sa time na yun, nangihina ka. So nireveal ng Lord yon, pero hindi buo ang nireveal niya. It's just a word. So you need to go back to the race kasi nireveal na ng Lord, or maaring sometimes ang pagkaka-deliver ay more accurate. Sasabihin niya sa iyo, alam mo ba sabi ng Lord sa akin ngayon, na balak mo nang mag-backslide. Kasi sa isang problemang dumating sa iyo. But you need to stay in the race. That's a word of knowledge. That is not just a simple gift of prophecy. Dahil meron na siyang revelation. Revelation of what?
revelation of what is happening in the present. Yeah. Okay, ganito. Yung sinabi ko kanina na ang word of knowledge is not a gift of knowledge. Kasi tinan natin, no? Yung, isipin natin mabuti, yung spiritual gifts or the gifts of the Holy Spirit, ito ay ibinigay ng Lord sa mga believers. Ito ay nag-ooperate through the church. Hindi ito pwedeng mag-operate sa unbeliever. Hindi ito pwedeng mag-operate sa hindi pa member of the body of Christ. Then, ang isang unbeliever, pwede siya mag-aral ng Biblia. Pwede siya maging knowledgeable sa Biblia. Pero unbeliever yan. Wala pang ano yan. Wala pang personal relationships personal relationship kay Jesus Christ. So kahit may Biblia siya, nagbabasa siya ng Biblia, gumagamit siya ng mga term na ginagamit ng mga believers, hanggat wala siyang personal relationship kay Jesus Christ, siya ay unbeliever. Ang isang unbeliever, pwede siyang maghukay sa Bible at magkaroon ng maraming knowledge. Ngayon, yung Bible knowledge na yan, kung sasabihin natin that is the gift of knowledge or the gift of the word of knowledge, mali na yung application niya kasi ang word of knowledge nag-ooperate siya through the believers. Hindi pwede sa unbelievers. Ang unbelievers pwede magkaroon ng knowledge. So it's not the same talaga. Iba yung word of knowledge sa gift of knowledge. Okay, move on tayo. The word of knowledge is not a profound knowledge of the Bible. God does reveal things in connection with His word. God does reveal things in connection with His word that we didn't know. But if that were all there is to the word of knowledge, we wouldn't have to study because the word of knowledge is supernatural revelation by the Holy Spirit of certain facts in the mind of God. So itong point niya, no? Kung ito pala ay gift of knowledge, kung ito'y totoo, di hindi na tayo mag-aaral. Kasi kusang darating. Supernatural eh. So pag yun ay totoo, hindi na tayo mag-aaral, di kinukontra ng Biblia ang kanyang sarili. Dahil ang Biblia mismo nagsabi, study to show yourself approved unto God. Meditate my word day and night. Ang Bible mismo ang nagsabi na mag-aral, magbulay-bulay, mag-research, mag-search, nang sagon, magkaroon tayo ng profound knowledge. So, hindi natin pwedeng sabihin ang gift of knowledge o yung mga nalalaman natin na nakuha natin sa pag-aaral ay gift of knowledge. Hindi natin pwedeng sabihin na yung operation ng word of knowledge ay na hindi natin pwedeng paghaluin ito. Dahil magkaiba talaga ito. Dahil pag sinabi nating gift, hindi na tayo mag-aaral. At yun ay mali. The word of knowledge is not knowledge of God through close communion with Him. Iba rin yun. Natural, kapag tayo nag-spend time sa Lord, magkakaroon tayo ng knowledge of God personally. Pwede yun. Pag ikaw laging nakikipag-commune sa Lord, lagi kang nagdi-desire na mapalapit sa Kanya, abay makikilala mo siya ng lubusan. Pero hindi yung knowledge na yon na nakuha mo sa pamagitan ng pag-commune mo with God, hindi yun yung tinatawag ng word of knowledge. Iba yun sa talagang operation or manifestation ng gift of the word of knowledge. Tingnan natin mga biblical examples of the word of knowledge. May mga biblical examples. For example, si John.
Si John naroon siya nang siya ay na-exile. Nung na-exile si John sa island of Patmos, so hindi niya alam yung condition ng seven churches of Asia Minor. Hindi niya alam yung condition nila. Pero through vision, so tinan yun, yung naging vehicle or yung naging daluyan ng word of knowledge kay Apostle John ay through vision. Hindi ito yung vision na you are setting a goal or something that you want to accomplish in the future. Hindi yung vision na yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is the supernatural vision na minsan nakapikit ang mata mo, but sometimes bukas ang mata mo pero ibang nakikita mo. Kung maalala nyo si Gehazi, yung kasama yung servant ni Elisha, na ang sabi ng God sa kanya ay buksan ninyo ang kanyang mata para makita niya yung mga chariots and angels. Nung nabuksan ang kanyang mata, then nakita niya yung mga angels. So yan ay vision, matatawag ng vision niya. So ganun ang tinutukoy ko. Si John, through vision, na-receive niya ang word of knowledge. Bakit ko sinabing na-receive niya ang word of knowledge? Kasi yung seven churches of Asia Minor, the seven churches, ni-reveal ng God kay John yung kondisyon ng bawat church. Yung 7 church na ito, ni-reveal ng Lord kay John. Kaya kung babasahin ninyo yun sa Book of John, Book of Revelation, Revelation chapter 2. Dito pa lang, basahin lang natin yung unang church, the church in Ephesus. Church in Ephesus. Sabi niya, write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. I know all the things you do. So this is John, through vision. I have seen your hard work and your patience endurance. That is present. Ni-reveal ng God kay John yung present condition ng Church of Ephesus. At hindi lang Church in Ephesus, kasama diyan yung Church in Smyrna, diyan sa verse 8. Sabi niya, verse 9, I know about your suffering and your poverty, but you are rich. Diyan sa verse 13, sa Church of Pergamum, I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. You refuse to deny me even when Antipas. Hindi alam nito ni Apostle John kasi si Apostle John na-exile siya. And yet, nalalaman niya yung mga present condition nila. Hindi naman talaga kabuuan alam niya, but yung mga important details ng kanilang present condition. Word of knowledge nga eh. Then, message doon sa church in Thyatira. Napuntahan ko rin yung lugar na yan. Maganda yan. Sabi niya, verse 19, I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things. Diyan sa chapter 3, second part ng verse 1 ata to. Kung makita yung verse niya. Pero sa church in Sardis, sabi niya, I know all the things you do. Sa chapter 3, verse 7, sa church in Philadelphia, that is the message from the one who is holy and true. Then verse 8, I know all the things you do. That's the word of knowledge revealed to Apostle John nung siya ay na-exile sa island of Patmos. Although hindi niya nakakausap yung mga churches, and yet through the supernatural manifestation of the Holy Spirit, through the word of knowledge, binigay niya yung word of knowledge concerning the situation of the 7 churches.
kay John. So that's not a gift of knowledge, or that's not a knowledge na nakuha niya sa pag-aaral. Hindi nakuha ni Apostle John yung mga knowledge na ito, yung mga nalalaman niya tungkol sa seven churches, hindi niya ito nakuha sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. It's a manifestation of the word of knowledge. Kasi hindi naman niya sila kasama, pero bakit nalaman niya yung present condition nila? It's because it is a supernatural manifestation of the Spirit through the manifestation or through the operation of the word of knowledge, the gift of the word of knowledge. Ayan, dito pa sa word of knowledge, so yan ay word of knowledge to John. Next is the word of knowledge to Ananias. Ito na natin. So, hindi si Ananias ito na asawa ni Sapphira, kasi tatlo yung Ananias sa Bible. Dito sa Acts chapter 9, tingnan natin yung word of knowledge in operation kay Ananias. Acts 9. Tignan natin yung verse 10. Acts 9 verse 10. Sabi niya, "Now, there was a believer in Damascus named Ananias." "The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias." So, vision ulit. Through vision. Na-receive niya ang word of knowledge. Tulad ni John, through vision. No? Pero hindi lang vision na. Ito yung mga nakikita na example na nag-manifest ang word of knowledge through vision. Then sabi niya, "Yes, Lord," he replied. Verse 11, "The Lord said, go over to this street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now." Paano nalaman ni Ananias yun? Na si Saul ay nagpipray sa sandali ngayon. That's the present condition of Paul, or Saul pa dati. Nagpipray siya, nalaman ni Ananias. Paano yun? It's supernatural. Hindi yan nakuha sa pag-aaral. So magkaiba talaga ang word of knowledge as a gift doon sa profound knowledge of the Bible. Hindi natin pwede sabihin gift yun. Iba yung gift. Yung gift is the supernatural. Yung profound knowledge of the Bible or deep knowledge of the Bible ay na-acquire. Then sabi niya, "I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again." So ito naman, ang nag-operate dito kay Saul is the word of wisdom. Kasi yung nakita ni Saul, mangyayari pa lang. Which is topic din natin mamaya. Ang word of wisdom is not the wisdom you will use in the affairs of life. Hindi mo pwede sabihin na isang tao marunong dumiskarte. Hindi mo pwede sabihin na meron siya kasing gift of wisdom from the Holy Spirit. No, and although may involvement ang Holy Spirit sa mga wisdom niya, hindi yun yung manifestation ng gift of the word of wisdom. Ang gift of the word of wisdom in operation ay dito sa nangyari kay Saul na nakita na niya yung mangyayari through counting words lang. Hindi siya masyadong specified. Through those words na naibigay, few words na naibigay, then alam na niya kung ano mangyayari. While kay Ananias ay nalaman niya yung present condition ni Saul. Pero si Saul, nalaman niya yung mangyayari na gagawin ni Ananias. So, word of wisdom kay Saul, pero word of knowledge kay Ananias. Dahil yung na-reveal kay Ananias by the Holy Spirit is the present condition of Saul. Pero yung ni-reveal kay Saul ay yung mangyayari na gagawin sa kanya ni Ananias. So, ang word of knowledge, isa sa mga word of knowledge, pag ito'y nag-operate, ang nire-reveal niya is the present condition. Pag word of wisdom, ang nire-reveal niya is future na mangyayari. Okay, malinaw yun ha? Then, word of knowledge naman
kay Peter. Tingnan natin yung word of knowledge kay Peter. Acts chapter 10. Tingnan natin yung verse 9. Acts chapter 10, verse 9. Sabi niya, the next day, as Cornelius' messengers were nearing the town, Peter went up on the flat roof to pray. It was about noon, and he was hungry. But while a meal was being prepared, he fell into a trance. So ito naman trance. Yung trance, yung parang nawala ka sa sarili mo. Pero conscious ka. Alam mo kung ano nangyayari. Parang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, I was caught up to the third heaven. Pero hindi ko alam kung nasa katawan ako o hindi. Hindi ko manawaan. Pero it's real. Yan ay trance. So nangyari kay Peter. Bigla na lamang siyang nawala sa sarili niya, but conscious siya. Alam niya nangyayari. Ewan ko na-try niyo na yon. Ako muntik na, pero pinigilan ko. Ewan kung bakit ko pinigilan. Pero iba, nangyari na yan sa inyo. Kasi may mga nagtitestimony sa akin. Ordinary believer, nangyayari sa kanila. At nagbibigay sila ng specific message ng Lord. It's either word of wisdom or word of knowledge or sometimes prophecy na walang revelation. Kaya so dito trance kay Peter. He saw the sky open. Nakita niya, bumukas ang langit. And something like a large sheet was let down by its four corners. So, isang parang kumot na bawat corner ay merong tali, bumaba mula sa pagbukas ng langit. Kaya sabi niya, he saw the sky open and something like a large sheet was let down by its four corners. In this sheet were all sorts of animals, reptiles, and birds. Then a voice said to him, get up, Peter, kill and eat them. No, Lord, Peter declared. I have never eaten anything that our Jewish laws have declared impure and unclean. Kasi Jewish siya. So, hindi siya kumakain ng mga ganung hayop. May mga pinagbabawal sa kanila talaga pagka yung mga scavengers na hindi kinakain niya ng Jewish. Pero dito, pinapakain sa kanya mismo ng boses at yung boses na yung galing sa Lord. Pero ayaw ni Peter, siyempre, dahil meron siya nakasanayang kainin. Pero may message pala ito. Sabi niya, verse 15. But the voice spoke again, do not call something unclean if God has made it clean. The same vision was repeated 3 times. Then the sheet was suddenly pulled up to heaven. Then Peter was very perplexed. What could the vision mean? So na-fall sa trance and then may vision ang nangyari sa kanya. Kasi nabukas ang langit. Just then, the men sent by Cornelius found Simon's house. Standing outside the gate, they asked if a man named Simon Peter was staying there. Meanwhile, as Peter was puzzling over the vision, the Holy Spirit said to him, 3 men have come looking for you. See, hindi pa niya nakikita sa physical eyes niya na may 3 naghahanap sa kanya, pero ni-reveal ng Holy Spirit kay Peter na may 3 naghahanap sa kanya. That's present. That is present. Ni-reveal kay Peter. Then anong magiging purpose ito? Get up, go downstairs and go with them without hesitation. Don't worry, for I have sent them. So Peter went down and said, I am the man you are looking for. Why have you come? They said, we were sent by Cornelius, a Roman officer. He is, etc., etc. Ang mensahe ay, ang mga Gentiles ay pwede na rin silang tanggapin sa faith in Christ Jesus at mawawala na yung may Jewish, may Gentiles in Christ. Dati kasi pag Gentiles, hindi pwede. Pero ngayon pwede na sila. Yun yung message ng trance, ng vision na na-receive niya. Pero yung nag-operate na nalaman ni Peter na may 3 naghahanap sa kanya, that is a manifestation of the gift of the word of knowledge na reveal sa kanya yung present na pangyayari.
O, yan ay operation ng word of knowledge. Then, tinan natin yung actually sa akin, ang word of knowledge ay kasama yan sa aking devotion and paminsan-minsan sa preaching at teaching, pero hindi ko, nire-release ko ito or binibigay ko yung information ng word of knowledge hindi direct to the person. Gine-generalize ko. Halimbawa, mayroon ni-reveal sa akin ang Lord na specific na tao sa service na yon. Ni-reveal niya sa akin kung ano yung present condition or past condition. Kasi ang word of knowledge, it's either past or present yung nire-reveal niya. And then minsan kasi ayaw kong ma-offend ang tao. At kung hindi naman ako pagbabawalan ng Lord na i-generalize ko, ay gine-generalize ko talaga. Pero kung sinabi ng Lord na i-specify, then i-specify ko. Pero kadalasan, wala namang nararamdaman ko man na hindi ko nag-grieve ang Holy Spirit pag gine-generalize ko. Ayaw ko talagang ma-offend ang tao pagka ganon. And then sometimes, wala akong gaanong preparation. Doon mo malalaman na it's the gift talaga. Kasi although nagkulang ka sa preparation, nagmamanifest siya. Lalo pag kasama ito sa ministry na kung saan kanya in-appoint. Regular siya magmamanifest. So, dinadaan ko siya sa ganon na kuminsan ang way ng pagsasabi, actually may nireveal sa akin ng Lord. Ako'y nagpipray or ngayon na ganito daw tayo. So, minsan sinasama ko ang aking sarili na ito daw ang nangyayari sa atin. Para hindi siya masyadong blunt or hindi siya masyadong scary. Minsan, kasi may mga nakakatakot eh. May mga pag nag-deliver sila ng prophecy with revelation, nakakatakot. So, hindi ako ganun. More authoritative pag may revelation, pero hindi ako ganun kay-scary. So, dinadaan ko pa rin sa diplomatic na pag-deliver. So, madalas ganun sa aking preaching, sa aking teaching, nare-reveal ng Lord sa akin. While I'm preaching, nare-reveal sa akin yung mga specific na nangyayari sa buhay ng mga tao. Sometimes may nagpa-flash sa akin kung sino yung tao, pero hindi ko binabanggit sa aking preaching. Gine-generalize ko. So, para hindi siya offensive. Pero kung sinabi ng Lord sa akin na tawagin ko yung tao, tatawagin ko. Wala namang ganong specific direction ng Holy Spirit. And then madalas talaga sa aking prayer life. Especially when I am interceding. Once na nag-intercede ako, so intercession, diyan, madalas may word of knowledge sa akin. Re-revealed and also word of wisdom. Yan. Then minsan, ang ginagawa ko na lang, pinapadala ko ang message through our group chat. Or kung individual, minsan pinapadala ko sa kanya, pero yung message parang send to many. Para hindi naman siya, alam nyo na yun. Ayaw ko kasi ang dating ay parang alam ko lahat. Ayaw kong ganun yung dating na parang nalalaman ko lahat, na malalaman ko lahat. Hindi, kasi hindi naman ako Diyos. Hindi ako all-knowing. Walang sinumang propeta, walang sinumang apostol, walang sinumang ministers na all-knowing. Minsan kasi yung dating ng pagsasalita natin, para bang wala kang may tatago. Hindi, wag ganun. Minsan nakaka-bless ka, nakakatakot ka tuloy. Pag alam nilang pupunta ka sa prayer meeting, baka wala nang pumunta. Kasi alam nila nandun ka. So wag tayong umasta na parang tayo yung Holy Spirit. Ginagamit lang tayo ng Holy Spirit. Hindi natin alam ang lahat, kahit ano pang mangyari. Kahit ano pang i-reveal ng Lord, hindi natin alam ang lahat. We are not all-knowing. Ang Holy Spirit lang. Nagre-reveal lang siya ng part of what He knows. So, huwag tayong umasta na parang alam natin lahat. So, yun ang mga example of modern examples of the word of knowledge. Okay, dito tayo magtatapos ha. Pero hanggang 5 to 10 minutes to. Naobserbahan ko sa maraming ministers
na alam kong sumusunod sa Holy Spirit. Pag sila kasama ko dati, nagpaparating sila ng parang warning pero hindi ganun yung yung kanilang attitude or style ay hindi sila nag-warning ang dating. Pero warning yung pinaparating. So nangyayari yon na sinasabihan nila ang isang minister na alam mo, pastor, o alam mo, Brad, depende. So kung ano yung tawagan nila, nakita ko sa aking, minsan dream, nakita ko sa aking panaginip na may nangyaring masama sa'yo. So, ang mga ito ay, pag ganon, no? Kasi, halata naman kung yung dream ay, ano siya, kung yung dream mo ay para siyang very destructive siya. And then, paulit-ulit na pabalik-balik sa'yo yung dream. It could be binabaliwala mo ang message ng Lord sa dream na yon. Meron kasing dream, nagdi-dream tayo ng isang bagay na masyado tayong nakafocus sa bagay na yon at pagtulog natin kasama sa ating panaginip. Hindi ganun yung tinutukoy ko. Meron yung dream sa atin na hindi naman natin inisip ng matagal, pero bigla na lamang siya tapos kakaibang panaginip. At sa akin, through dream, dahil ako alam ko kung yung dream ay meron siyang revelation. Kasi pag dream talaga, asahan mo yan, pag dream galing sa Lord, may dalawa yan. It's either word of knowledge or word of wisdom. Minsan, napapanaginipan ko ang isang kapatiran na nakikipag-boxing daw. Ito sample lang, nakikipag-boxing daw yung kapatiran na ito. Then doon sa laban nila sa boxing, gustong-gusto niyang tamaan yung kanyang kalaban, pero hindi niya natatamaan. Suntok na siya ng suntok. Pero yung kalaban, although siya'y dihado, pag siya'y sumuntok, tumatama. So bigla ko napanaginipan yung ganito. And then yung nagising ako, pagkagising ko mismo, alam ko kung ano ang pinaparating ng Lord. Sa akin kasi pagka nag-dream ako tapos nagising ako tapos nawala na agad, hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa panaginip. Hindi ko na pinipilit na alamin pa. Pero kung paggising ko, nagisingan ko yung panaginip ko at hindi ko makalimutan, then para sa akin may message yun. Hindi ko na binabother yung sarili ko kung nanaginip ako tapos hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala. Hindi. Kasi alam ko kung galing sa Lord yung panaginip. So, nakikipag-boxing siya. Hindi siya makatama, pero siya madali siyang tamaan. And yung paggising ko, then alam ko kaagad kung ano ang gustong iparating ng Lord. Na siya ay nanghihina at hindi na niya ginagawa dati yung kanyang ginagawang pag-meditate ng salita ng Diyos. Wala na siyang devotion. Hindi na siya nakikinig ng anointed preaching. And then dumating ang trials of life. Or darating yung trials of life. Then pag hindi siya maghahanda, then ganun ang mangyayari. Spiritually, matatalo siya. And then, pag ito'y sinabi ko sa kanya, kasi yun ay word of knowledge yun word of knowledge, ni-reveal ng Lord sa akin through dream, ni-reveal ng Lord sa akin, yung kasalukuyan na sitwasyon ng kanyang buhay. Once na ito ay dineliver ko sa kanya, through the vehicle of prophecy, sometimes sa aking pag-deliver sa kanya ng word of knowledge through prophecy, pagkatapos kong ibigay yung word of knowledge, then ang Holy Spirit nagbibigay siya ng word of wisdom. Then sinasabi ko sa kanya, nung sinabi ko sa kanya yung panaginip na yon, tumpak, umiyak
Yun nga ang nangyayari sa kanya. And then, nung siya'y na-convict, na-sense niya na ang Holy Spirit talaga ay andun na gusto siyang ibalik sa presence niya, then, nag-increase ang anointing, and then nandiyan ang word of wisdom. And sabi ng Lord sa word of wisdom na yon, na kapag ibinalik niya yung kanyang init sa Lord, then ilang buwan lang ang nilipas, gagamitin kanya sa isang specific na gawain na walang ibang makakagawa ng mas the best kaysa sa iyo. And then sumunod siya, and then ang kapatiran natin na yon ay ganun pa rin ang kanyang ginagawa. So that is a word of wisdom. Na-reveal ng Lord yung present through dream, word of knowledge, and then nung binigay sa kanya yung word of knowledge, nagbigay ang Lord ng word of wisdom, yung mangyayari sa future. Yan, maraming beses na naranasan ko na yung mga ganyan. At sometimes, maging yung saktong immorality na nangyayari sa isang kapatiran ay nare-reveal sa akin ng Lord. Not through vision, pagka mamaya ganun, not through vision. It's just a revelation. Word of knowledge. Nagbibigay ang Lord sa akin ng word. Pag pinag-pray ko yung isang tao din, ang kapatiran na ito, pero hindi ko sinasabi, hindi ko pinaparating doon sa tao. Pag mga ganong message ay generalize. Kasi immorality na yun. Hindi na pwedeng, yan. Maliban lang kung may message si Lord na i-rebuke siya in public. Pwede. Pero kung wala namang ganon, i-generalize ko na may kapatiran na involved siya sa homosexual, may isang kapatiran na involved siya sa meron siyang affair sa isang lalaki, ibang lalaki, may asawa na siya pero may affair siya sa ibang lalaki or sa ibang babae. Yan. So, pagdating sa mga ganito, sa akin, bago ko i-release or i-deliver yung message, ay sinisigurado ko. Kasi nakakaya pagka nagkamali ka in the area of sa immorality na ito. When it comes to the word of knowledge and the word of wisdom, tapos ang laman ng message ay immorality, maging maingat tayo. At saka pera, no? Pagdating sa immorality at pera, maging maingat tayo yan. Kasi may nakita ko na nag-prophecy siya, may revelation, sabi niya, ang wallet mo ngayon ay kulay gray. At sa wallet na yan na kulay gray, naglagay ka ng $100. Nilabas niya yung kanyang wallet, kulay gray. Hindi sabi niya, yes! Naglagay ako ng $100. Sabi niya, give it to me. Ani ka siksik, diglig at umaapaw. May mga ganon. Sa akin, pagdating sa immorality at sa pera, maging maingat tayo kung talagang word of knowledge at word of wisdom nga ba yan. O baka naman totoo, pero yung way ng ating pag-deliver ay hindi tama. Okay, so ngayon, dito muna tayo magtatapos sa word of knowledge. Meron pang part 2 ito, yung word of knowledge. So, yan ay sa susunod na lang na lesson natin. Kaya magtatagal tayo ulit dito sa word of knowledge at word of wisdom dahil madalas na itong mag-manifest sa atin. So, kahit na magkaroon tayo ng konting time doon sa discerning of the spirits at saka yung power gifts, okay lang kasi mas madalas naman na nagma-manifest sa church yung word of knowledge at word of wisdom. You're blessed.